programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa Eugene FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, your greater blessing, and being with you. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo.
sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po na inyong napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang Si Jesus, ang buhay na pag-asa. Sa pangalan po ng ating pong pastor, Pastor Randy Rosare, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog, na inyo pong pansamantalang makakapiling ngayon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasama ko po si Brother Raymar, si Brother Aljon sa pagbabasa ng salita ng Diyos natin pong pag-aaralan at pag-uusapan, mga kapatid. Happy New Year po sa lahat ng atin pong mga giliw na taga-subaybay, sa lahat ng mga nakikinig sa kanila pong mga radio sa himpilang ito, sa lahat ng naabot ng frequency ng New Gen FM 100.7, dyan po sa Pabrika, sa live po tayo dito sa Pabrika, mga kapatid. Amen. At pagbati sa lahat ng atin pong mga tagapakinig dyan po sa Tikaw Island, sa Samar, sa Masbate. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Happy New Year po. Amen. Praise God. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Amen. May the blessings of Deuteronomy 28 and the protection of Psalms 91 ay ipagkalo po ng Diyos sa bawat isa sa atin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Amen. Pagbati po sa atin pong Senior Pastor, Pastor Randy Rosare and Pastora Maricar, dyan po sa Iquirino. Magandang umaga po at maging sa kanya pong buong pamilya. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Amen. At patuloy po nating ipinapaanyaya, mga kapatid, ngayong darating na linggo. Mga kapatid, this is first Sunday of the month of January. And the same time, mga kapatid, amen, first Sunday of the year 2026. Amen. Tayo po ay magsama-sama dyan po sa Iquirino, alas 8 ng umaga ngayong araw na, ngayong darating na linggo, mga kapatid, para sa ating joint fellowship, mga kapatid. Magsasama-sama ang UPC congregation ng Santa Remedios, Magsaysay at Iquirino. Magsama-sama po tayo, mga kapatid, at atin pong salubungin, amen, ang taong ito ng may pagpapasalamat at mayroong pagpaparangal, pagpupuri at pagsamba sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At pinapa-announce din po ng atin pong pastor sa lahat ng mga kapatiran dito po sa Bulan. Amen. Magkakaroon po tayo ng prayer and fasting ngayong darating na Sabado dyan po sa Iquirino. Mga kapatid, maghapon po yan in preparation para sa atin pong first Sunday of the month of January, Sunday service celebration sa atin pong pagtitipon. Amen. Pagbati din po sa lahat ng atin pong mga kapatiran dyan po sa UPC Matnog. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Amen. At maging dyan po sa Barangay Kalintaan, magandang umaga po. At sa Manurabi, pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Maging ang mga kapatiran natin sa sentro ng Matnog, magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. At Brother Daniel Gulay Marahay, magandang umaga po sa atin pong mga giliw na taga-subaybay, taga-panood sa programang ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Brother Bernardo Sidugen, thank you so much for watching from Ilocos Sur. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Brother Dario Tobias, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you so much for watching. Sister Cherry Ikeda, dyan po sa UPC Japan, magandang umaga po. Happy New Year. Pagpalain din po kayo ng Panginoon. And Sister Dolor Quezon, magandang umaga po. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Sister Helen Hailo, good morning. Pagpalain din po kayo ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Praise God. At patuloy din po nating ipinapaanyaya kung kayo po ay taga Matnog. Amen. Ang atin pong
bahay panambahan dyan ay dyan lamang po mga kapatid sa Barangay Gadgaron. Amen. Ang church location po natin ay malapit sa boundary ng Manhumlad at Gadgaron. Amen. Purok 7, Barangay Gadgaron mga kapatid. At tayo ay magsama-sama. Amen. Praise God. Tuwing araw ng linggo, alas 8 ng umaga mga kapatid. Amen. Good morning Sister Divine Espela Guyal. Magandang umaga po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Praise God. Amen. At pagbati din po sa lahat ng atin pong mga tagapakinig ngayong umaga. Amen. Pagpalain po kayong lubos ng atin pong Panginoon. Amen. At kung kayo po ay mayroong mga katanungan tungkol po sa lahat ng ating mga pinag-aaralan, tawagan nyo lamang po ako o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number mga kapatid. Praise the Lord. At tayo'y magpapatuloy sa atin pong programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Simulan po natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng atin pong pananalangin. Mga kapatid, hilingin po natin sa Panginoon ang kanyang gabay at patnubay. Praise God. Tayo po'y manalangin sa atin pong Panginoong Hesukristo, mga kapatid, at tayo'y humingi ng karunungan mula sa atin pong Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyo pong kabutihan sa panibagong taon na ipinagkaloob mo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa katotohanan na hindi lahat ng mga tao ay pinapalad na matapos ang bawat taon na lumilipas. Panginoon, ang matapos namin ang taong 2025 ay napakadakilang bagay ito para sa amin na malusog, mapayapa, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa proteksyon at pag-iingat, gabay at patnubay sa buong isang taon na kami po ay iyong iningatan at ipatuloy mong ipinaparanas sa amin, Panginoon, ang iyong kabutihan, proteksyon at pag-iingat. Thank you so much, Lord. We really appreciate your goodness, your mercy, Lord. Hallelujah, your love. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na nakikinig ngayon. Pagpalain mong bawat nanunood na sa kanilang pakikinig, sa kanilang pagsubaybay, Amen, ang presensya mo, ang kabutihan mo, ang kanilang maramdaman at maranasan sa umagang ito. Maraming salamat po. Sabayan at samahan mo po kami, Panginoon, sa amin pong pagtatalakay. In Jesus' mighty name, we pray for spiritual healing, spiritual breakthrough, and financial breakthrough sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng mga nakikinig. And we pray, Lord, Amen, praise God, for healing sa may mga karamdaman, peace sa nakakaranas ng kagulumihanan, protection sa bawat isa. In Jesus' mighty name, Amen. Praise God. Praise God. At patuloy pong ipinapaabot ng atin pong pastor, Pastor Andy Rosare, ang kanya pong pagbati sa bawat isa. Happy New Year po, mga kapatid. Amen. So by this time, mga kapatid, kung kayo po ay merong mga Biblia sa inyo pong mga tahanan, pwede nyo po kaming sabayan sa pagbabasa ng salita ng Diyos na atin pong tatalakayin. Amen. Praise God. Buksan po natin ang Biblia sa aklat ng Deuteronomy chapter 30 verse 19 to 20. Ganito po ang atin pong mababasa. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay, upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin mo
nasundin ang kaniyang tinig at lumakip sa kaniya, sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw, upang matahan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na ibibigay sa kanila. Pagpalain ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang banal na salita, mga kapatid. Amen. So, tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos na mayroon pong pinamagatang choose wisely. Sa buhay natin, mga kapatid, marami tayong mga pinagpipilian sa bawat desisyon na atin pong gagawin, sa bawat pagising natin sa umaga. Diyan po nagsisimula yung atin pong pagpipili sa atin pong buhay. Kung ano ang gagawin mo, kung ano ang una mong gagawin, kung ano ang susunod mong gagawin, at kung ano ang huli mong gagawin. At sa pagpipili, mga kapatid, amen, hindi nagtatapos sa isipan lamang at sa damdamin, mga kapatid, kundi dapat ito po ay mayroong kinalaman ng atin pong desisyon sa buhay. Sa bagong taon na ito, amen, patuloy na inilalatag sa atin ng Panginoon yung mga bagay na dapat nating pagpipilian sa buhay. Sabi ng Biblia na atin pong binasa, ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa, pero may payo ang Panginoon. Piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Hindi lang po ito tumutukoy sa buhay, mga kapatid. Amen. Inilalatag sa atin ng Panginoon buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa. At ako po'y naniniwala na wala pong matinong tao na pipiliin ang sumpa at pipiliin ang kamatayan. Kung ikaw ay matino, mas pipiliin mo ang buhay at mas pipiliin mo, amen, ang pagpapala. Wala namang sigurong tao na matinong tao na magsasabi na, Pastor, gusto ko ng sumpa. Pastor, gusto ko ng kamatayan. Wala namang sigurong matinong tao na magsasabi ng ganyan. Lahat po tayo gusto natin ng magandang buhay. Gusto natin ng magandang kinabukasan, mga kapatid. Kaya sa pagkakataong ito, lagi nating tandaan na kung paano ang bagong taon ay nagbabago, mga kapatid, amen, ganun din sa buhay natin. Bagong taon, bagong pagkakataon, at oportunidad. Yung mga pagkakamali natin nung nakaraang taon, huwag na nating ulitin. Kasi kapag inulit mo yung mga pagkakamali mo noon, kung ano ang naranasan mo noon sa pagkakamali mong ginawa, yun din ang mararanasan mo dahil inulit mo lang ang bawat pagkakamaling ginawa mo, mga kapatid. At huwag nating kakalimutan na narito tayo sa mundo na punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng kamalian, pinaghaharian ng kasamaan at kamalian, mga kapatid. Kaya nga hindi na natin malaman kung ano ba ang tama at mali, dahil ang tama ginagawang mali at ang mali ay ginagawang tama sa mundong ito. Pero wag natin kakalimutan din na may Biblia na salita ng Panginoon na yun ang dapat nating sinasampalatayanan at pinaniniwalaan. Mga kapatid, huwag tayong mag-rely sa sarili nating karunungan lamang o sarili nating kagustuhan. Dahil hindi lahat ng gusto natin ay ikabubuti natin. Hindi lahat ng naiisip natin ay talagang mas dadalhin tayo sa kabutihan. Mga kapatid, amen, praise God, choose wisely. Kailangan sa pagpipili mo sa buhay na tatahakin mo, piliin mong mabuti, pagdesisyonan mong mabuti. May mga tao kasi na basta lang pumili, depende sa kanilang mga damdamin, pero hindi nila alintana yung panganib na tatahakin nila, mga kapatid, amen, along their journey, mga kapatid, sa buhay. Amen. Isa lamang ang buhay natin. Amen. Kaya wag nating sayangin. Sa pagpipili natin,
Para maging mabuti ang pagpipili natin, kailangan mabago muna yung mindset natin. Yung isip natin, yung mga disposisyon natin sa buhay, kailangan ito muna yung mabago, yung isip natin. Kasi sa pagdidesisyon, malaki ang kinalaman o ang gampanin ng iyong kaisipan sa bawat desisyon na iyong pipiliin. Kaya nga si Apostol Pablo may payo sa bawat mga tao, sa bawat Kristiyano, bawat mananampalataya, ganito po ang kanyang payo. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. So, ang sabi ni Apostol Pablo, magkaroon tayo ng pagbabago, mga kapatid, sa atin pong mga pag-iisip. Kailangan ang isip ang unang mabago sa tao. Hindi po mababago ang ating pagkatao kung hindi muna mababago ang isip ng tao. Sa pagbabago, mga kapatid, ang nagpo-process po ay ang atin pong kaisipan. Depende sa atin pong mga napapakinggan at depende sa ating mga pinaniniwalaan. Kapag ang atin pong maging basihan ng pagbabago ay ang Biblia, mga kapatid, mabuti ang magiging kahihinatnan nito. Pero kapag ang ating pinagbabasihan ng pagbabago ng ating kaisipan ay ang mga opinyon lamang ng mga pilosopong tao, mga kapatid, wala tayong mapapala sa buhay na ito. Puros rimalaso ang mangyayari sa atin. Kaya nga may mga tao na kakaroon, mga kapatid, ng mga New Year's resolution dahil gusto nilang magbago. Gusto nilang magkaroon ng pagbabago sa buhay nila. Dahil sa nagdaang taon, mga kapatid, maraming mga sablay at mga pagkakamaling nagawa. Kaya ngayong taon na ito ay pipilitin nilang magkaroon ng New Year's resolution sa kanilang sarili, sa kanilang katawan, sa kanilang mga desisyon, sa kanilang mga pagpaplano, mga kapatid. Gusto nila ng New Year's resolution. Pero hindi po doon nagtatapos ang lahat. Sapagkat lagi nating tandaan, nang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala tayong magagawa. And that's the reason why may mga New Year's resolution na hindi talaga nasusunod ang tao. Dahil sa ganang atin lamang, kung wala ang Diyos, hindi natin kayang magbago. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Mga kapatid, amen. Yung isip natin, hindi natin ito kayang baguhin kung tayo po ay hiwalay sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa ating pagbabago, kung ikaw man ay mayroong New Year's resolution, isama mo at gawin mong sentro si Kristo at ang kanyang salita, dahil ito ang magsisilbing gabay at patnubay sa pagbabagong hinahangad mo. Kaya sa mga nakikinig ngayon, kung matagal mo nang gustong magbago, marahil sa ilang taon na lumilipas sa buhay mo ay marami kang New Year's resolution na nagawa, pero mga kapatid, sa pagtahak mo sa iyong buhay ay hindi mo pa nagagawa. Subukan nating baguhin sa tulong ng Panginoong Hesukristo at ng kanyang banal na salita ang ating mga kaisipan. Magkaroon muna tayo ng pagbabago ng ating kaisipan, mga kapatid. Kaya may mga tao na hindi nababago dahil ayaw nilang baguhin ang kanilang mga isip. So, mind first, mga kapatid, na kailangan itong mabago. Yung kaisipan muna natin, baguhin natin, mga kapatid. May mga tao na gustong magbago pero ayaw pakialaman ang kanilang isip, ayaw pakialaman ang kanilang mga disposisyon. Kung hahayaan natin na baguhin tayo ng Panginoon, magagawa natin kung anuman ang nais natin, basta't yan po ay kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi na Apostol Pablo sa Philippians chapter 4 verse 13,
I can do all things through Christ. Mga kapatid, kung alisin mo si Christ, hindi mo magagawa lahat ng bagay, mga kapatid. Amen. Praise God. Proverbs 16:25, pakinggan natin ang sinasabi ng Biblia. May daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Amen. So, ito pa ang problema kapag hindi natin ipapasakop ang ating isip at puso sa Panginoon at sa Kanyang salita. May mga daan na tila sa paningin natin ay matuwid. Akala natin tama. Pero ang dulo pala na yaon ay kamatayan. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, hindi po lahat ng naiisip natin para sa sarili natin ay ikabubuti natin. Hindi lahat ng gusto nating gawin ay, mga kapatid, dadalhin ka sa magandang kinabukasan, mga kapatid. So ang tanging nakakaalam lamang ng ating future ay ang Diyos. Kaya kung meron man tayong dapat pagbasehan at dapat sandigan, walang iba kundi ang Diyos mismo. Kasi siyang nakakaalam kung ano ang magiging future natin. Siya ang nakakakita sa hinaharap. Nakikita ng Diyos ang magiging resulta ng kung ano ang ginagawa mo sa presenteng sitwasyon. Tayo hindi natin nakikita yung magiging resulta sa hinaharap ng kung ano ang ginagawa mo ngayon. Kaya nga tandaan natin, mga kapatid at mga kaibigan, tandaan natin kung ano ang magiging resulta o kung ano ang magiging buhay mo bukas, malaki ang kinalaman ng kung ano ang ginagawa mo ngayon, mga kapatid. At kung ano ang ginagawa mo ngayon, malaki ang kinalaman ng kaisipan mo sa kung ano ang ginagawa mo ngayon, mga kapatid. Kaya kung ano ang ginagawa mo ngayon, yun din ang magsasabi kung ano ang magiging buhay mo sa kinabukasan o sa darating na panahon. Kung ikaw ay hindi tumitigil sa mga bisyo at kalayawan ng mundo, mga kapatid, alangan naman magiging healthy ang kalusugan mo. Hindi naman pwede na nagpapakalulong ka sa mga bisyo at kalayawan at umaasa ka na magiging malusog ang katawan mo. Hindi naman pwede, hindi pwede yon, mga kapatid. Wala pong tao na lulong sa alak, lulong sa sigarilyo, tapos, mga kapatid, ang lusog ng pangangatawan. Hindi po, mga kapatid. Hindi po mangmang ang Diyos para isipin natin ang mga bagay na yan. Dahil ang sabi ng Biblia, kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Kapag nagtanim ka ng mga bisyo at inabuso mo ang iyong katawan, mga kapatid, siguraduhin mo lang na meron kang life insurance. Kasi pagdating ng panahon, mahihirapan ka lang. Kaya, mga kapatid at mga kaibigan, amen, meron lang tayong isang buhay. You only have one life. And you only have one chance, mga kapatid. Meron ka lang isang buhay. Therefore, meron ka lang isang pagkakataon. Mga kapatid, kapag nasayang mo ang iyong buhay, nasayang na ang iyong isang pagkakataon. Mga kapatid, amen. Kaya nga, sa buhay na ito, kailangan siguraduhin natin, maniguro tayo sa buhay na ito. Isa lamang ang buhay natin. Huwag natin itong gamitin sa mga walang kwentang bagay sa mundong ito na hindi naman talaga natin mapapakinabangan sa buhay na darating. Kung meron man tayong dapat piliin, hindi ang mga bisyo at kalayawan, hindi ang mga makamundong bagay. Kung meron man tayong dapat piliin sa buhay na ito, walang iba kundi ang paglilingkod sa Diyos, ang pagpapasakop at ang pagsuko ng buhay sa Panginoon. Ito ang pinakamagandang piliin natin. At ito rin ang pinakamaganda mong desisyon na gagawin, ang paglilingkod sa Panginoon. Kung gusto mo ng pagbabago, mga kapatid, amen, una mong gawin
maglingkod tayo sa Panginoon, mga kapatid, isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon sapagkat hindi natin masusumpungan ang magandang kinabukasan kung tayo ay dumidepende sa mga bagay na pangsanglibutan. Kung gusto mo ng totoong kapayapaan, hindi mo yan masusumpungan sa mga bisyo at kalayawan. Gusto mo ng magandang buhay, hindi mo yan masusumpungan sa mga makamundong bagay. Gusto mo ng mapayapang buhay, hindi mo yan masusumpungan sa mga bagay na makamundo. Kung gusto mo ng mga ganong bagay na yon, kapayapaan, magandang buhay, magandang kinabukasan, at higit sa lahat, buhay na walang hanggan, hindi mo yon masusumpungan sa sanglibutan. Masusumpungan natin yan sa piling ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya piliin natin. Inilalatag ng Diyos sa atin ngayon ang buhay at kamatayan, kaya piliin natin ang buhay. Choose wisely, mga kapatid. Pipili ka rin lang naman, pagbutihan mo na, mga kapatid. Kagaya ng mga bagay dito sa mundo, wala namang sigurong matinong tao na pipiliin ang mga sirang bagay, sirang gamit, mga kapatid. Kung papipiliin tayo, mga kapatid, ang tao gusto ng bagong bahay, bagong sasakyan, bagong motor. Mga kapatid, wala namang sigurong tao, matinong tao na pipiliin ang mga luma at mga sira. Siyempre, ang pipiliin mo, bagong motor, bagong sasakyan, bagong bahay, wag lang yung bagong asawa. Bagong bahay, bagong sasakyan, bagong bagay, lahat, mga kapatid. Gusto ng tao, mga bago. Pero ang problema, ayaw nila ng bagong buhay. Mas pinipili ng tao ang lumang buhay. Lumang pagkatao, lumang ugali, lumang buhay, mga kapatid, na punong-puno at alipin ng mga bisyo at kalayawan ng mundo. Gusto ng tao, pagdating sa mga material na bagay, gusto ng tao bago. Pero pagdating sa buhay, gusto ng tao luma. Mga kapatid, ayaw nilang magbago. Pero gusto nila ng mga material na bagay na bago. Pero ang buhay, ayaw nila ng bago. Bagong buhay na dati mabisyo ka, kailangan baguhin na natin. Iwasan natin ang mga ganung bagay, mga makamundo at kalayawan. Amen. Gusto mo ng bago? Piliin mo ang bagong buhay para magkaroon ka ng mga bagong bagay. Mga kapatid, kung gusto mo ng bagong bagay, unahin mo muna ang bagong buhay para magkaroon ka ng mga bagong bagay. Pero hindi mo magagawa yon kung hindi mo aayusin at hindi mo ipapasakop ang iyong kaisipan sa atin pong Panginoon. Tandaan natin, isa lang ang buhay natin, kaya isa lang ang pagkakataon natin. Kapag namatay ka, wala ka ng pagkakataon para baguhin ang mga pagkakamali nung nakaraan. Pag namatay ka, wala ka ng pagkakataon para makapaglingkod sa Panginoon. Kaya habang buhay ka pa, maglingkod ka na sa Panginoon. Dahil hindi natin alam ang bukas. Sabi ng Santiago, mga kapatid, 4:14, kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyari bukas, ano ang inyong buhay. Kayo ngay parang isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. So mga kapatid, konti lang ang buhay natin sa mundong ito. Isa lamang ang ating pong buhay. Kaya ang buhay na nag-iisang buhay na ito, gamitin natin sa mga makabuluhang bagay na makalangit. Jeremiah 17:9-10, pakinggan natin. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng mga bagay, at totoong masama. Sinong nakakaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Amen. So mga kapatid,
nakikita ng Diyos kung ano ang nilalaman ng puso at isip natin. Huwag kang mag-rely o huwag kang dumipende sa kung ano ang sinasabi ng puso mo. Kasi ang sabi ng Biblia, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at pinasigundahan pa po yan. Totoong masama, mga kapatid. Mandaraya na siya, masama pa. Kaya hindi lahat ng sinasabi ng puso natin ay pakikinggan natin. Pastor, ano ba ang pakikinggan natin sa puso natin? Kapag ang sinasabi ng puso mo ay maglingkod ka sa Diyos, yun ang pakinggan mo. Pero kapag sinasabi ng puso mo, huwag maniwala, huwag mo yan pakinggan. Dinadaya ka niyan. Halimbawa ng pagdaraya ng puso, mga kapatid, lalaki ka, pero ang pakiramdam mo babae ka, pandaraya yun. Babae ka, pero ang pakiramdam mo lalaki ka, pandaraya yun. Kaya nga, wag natin, yung kataga ng mundo, sundin mo ang yung puso kung anong sinasabi ng yung puso. Mali. Hindi lahat ng sinasabi ng puso ng tao ay ikabubuti ng tao. Pagpatay, mga kapatid, may kinalaman ang puso. Mga kapatid, ang pagpatay, malaki po ang kinalaman ng puso at damdamin ng tao. Kaya hindi talaga lahat ng sinasabi ng damdamin at puso mo ay susundin mo. Mga kapatid, paggawa ng masama, may kinalaman ang puso. Kaya nga, ang mga kataga ng mga taong pilosopo, Pastor, masarap gawin ang bawal. Malaki po ang kinalaman ng puso dyan. Yung masarap gawin ang bawal, malaki po ang kinalaman ng damdamin at puso ng tao dyan. Kasi every time na ginagawa mo yung bawal, nasisiyahan ka, yung puso mo nasa satisfied, mga kapatid. Kaya hindi lahat ng sinasabi ng puso ng tao, pakikinggan natin, hindi. Pipiliin natin at sasalain natin. Sapagkat ang Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at tinatarok ng Diyos ang puso ng bawat tao. Mga kapatid, ganun ka makapangyarihan ng Panginoon. Hindi mo nakikita ang isip mo, ang puso mo, pero nakikita at natatarok ng Diyos yan. Kagaya ngayon, alam ng Diyos kung ano ang iniisip mo at sinasabi ng puso mo habang nakikinig ka ngayon. Alam din ng Diyos kung nasasaktan ka sa mga pangangaral na ganito. At alam din ng Diyos kung namimiloso po ka lang. Alam din ng Diyos kung kumukontra ka lang. Nakikita ng Diyos yan. Mga kapatid, okay lang sana kung ang iyong pagkontra ay tama. Pero kung ang pagkontra mo ay nilalagay mo ang sarili mo sa mali, mali yun. Kapag mali ka, huwag mong isipin tama ka. Mga kapatid, kasi kung wala ka nang nakikitang mali sa'yo, talagang napakalaki ng pagkakamali mo. Mga kapatid, kaya huwag nating isipin na tama tayo. Lahat ng bagay alam natin. May mga tao kasi na akala nila lahat ng bagay alam nila. Wala na silang nakikitang mali sa iniisip at ginagawa nila. Mahirap po mga kapatid pagsabihan yung mga taong hindi nakikita ang mali sa sarili nila. Kapatid at kaibigan, huwag kang magdepende sa kung ano ang sinasabi ng puso mo. Pakinggan mo rin kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Mga kapatid, Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan natin ang sinasabi ng Panginoong Hesus. John chapter 6 verse 66 to 67. Pakinggan natin. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig baga ninyong magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa mga alagad, kayo, alis din ba kayo? Kasi yung mga sinaway ng Panginoon doon sa yung mga tao na sumusunod sa Kanya, sinaway niya. Sabi ng Panginoon, sumusunod kayo sa akin hindi dahil sa mga himala, hindi dahil sa mga tanda, kundi sumusunod kayo dahil nabusog kayo.
At biglang nagsialisan yung mga tao na yon. At ang sabi ng Panginoon sa 12, kayo, aalis din ba kayo? Salamat na lang at nag-respond si Pedro. Sabi ni Pedro, Panginoon, kung aalis kami, saan kami pupunta? Ikaw lang ang may salita ng buhay. Ikaw lang ang may buhay na walang hanggan. So, mga kapatid, ganun dapat tayo manindigan. Kaya wag lang tayo magdepende sa sinasabi ng iba. Wag lang tayo magdepende sa sinasabi ng damdamin natin. Ripasuhin din natin yung mga pinakikinggan natin at yung mga nararamdaman natin. Kung ang iyong bang nararamdaman ay pangungusap ng Diyos, then follow God's instruction. Tandaan natin, si Kristo lang ang may salita ng buhay. Kaya kung ayaw mo sa salita ni Kristo, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Choose wisely. Mga kapatid, piliin natin ng maigi at mabuti kung ano ang mga desisyon na gagawin natin. Kung ano yung mga bagay na tatangkilikin natin sa buhay natin. Ang bagong taon na ito, simulan natin, mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos. Kung gusto mo na magkaroon ng magandang wakas ang iyong December, simulan mo ang January ng paglilingkod sa Diyos hanggang December, mga kapatid. Sapagkat, although hindi natin alam kung matatapos natin ang 2026, mga kapatid, hindi natin alam. Dahil yung mga namayapa nung taong 2025, hindi rin nila alam na mamamayapa sila. Tayo rin, mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya kapatid at kaibigan, si Kristo lang ang may salita ng buhay. Piliin natin siya. Piliin natin ang paglilingkod sa Diyos. Huwag lang tayo mag-rely sa sarili nating kagustuhan lang. Mga kapatid, huwag natin pakinggan yung mga opinyon ng mga tao na hindi nga nila alam at wala nga silang idea sa kung ano ang napapakinggan natin at ipinangungusap ng Diyos sa atin. Amen. Proverbs 3:5-7, pakinggan natin ang sinasabi. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapanta sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Amen. Ito ang pinakamaganda nating magagawa. Tumiwala tayo sa Panginoon ng buong puso at huwag tayong manalig sa sarili nating kaunawaan. Kagaya ng sinasabi ko kanina, mga kapatid, yung pagtitiwala natin, tumiwala tayo sa Panginoon ng buong puso. Bakit? Ang puso kasi mandaraya yan. Kaya dapat itiwala mo yan sa Diyos na puso mo. Para ang Diyos mismo ang maghari dyan, hindi yung sarili mong kagustuhan. Amen. At pagka itiniwala mo sa Panginoon ang iyong puso, huwag kang magpakapantas sa sarili mong mga mata. May mga tao kasi na, Panginoon, sa'yo na ang buhay ko. Pero sarili pa rin nila ang sinusunod nila. Kaya nga mga kapatid, kasabay ng ating pagtitiwala sa Panginoon, huwag tayong manalig sa sarili natin. Huwag tayong magpakapantas sa sarili natin. Lalo na may mga Kristiyano na naglilingkod sa Diyos pero yung kanilang tiwala wala sa Diyos. Ang puso nasa Diyos pero yung tiwala nila wala sa Diyos. Dapat kung paano tayo nagtitiwala ng buong puso sa Diyos, huwag din tayong magpakapantas sa sarili nating mga mata. Dahil hindi lahat ng iniisip mo, ikabubuti mo, at hindi lahat ng gusto mo ay magbibigay sa iyo ng mabuting kawakasan. Huwag kang magpakapantas sa sarili mong mga mata. Matakot ka sa Panginoon, humiwalay ka sa kasamaan. Kilalanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong mga lakad. Sa bawat desisyon na gagawin mo, mga kapatid, amen, kilalanin mo ang utos ng Panginoon. Ganun po ang tamang pagpapasakop ng buong puso at pagtitiwala ng buong puso. Kilalanin natin ang Panginoon sa lahat ng ating mga lakad. Sapagkat kapag kinilala natin ang Panginoon
sa lahat ng mga desisyon na gagawin natin, doon lamang ituturo ng Diyos yung mga tamang landas na tatahakin natin. Kapag hindi mo siya kinilala, hindi rin niya ituturo yung tamang landas na tatahakin mo. Kaya para ang landas na tatahakin mo ay tama, kilalanin mo muna siya. Huwag tayong umasa na maganda ang landas na tatahakin natin kung iniitsapura din lang naman natin ang Diyos sa buhay natin. Kaya doon sa mga pakiramdam nila ay tama sila, kapatid, it's about time baguhin natin ang style natin. Yung style mo, hindi yan magtatagumpay. Yung style mong ikaw lang ang nakakaalam na tama ka, hindi yan magtatagumpay. Kaya nga sabi ng Biblia, sa nakakaalam na sa mga tao na hindi na nagsasabing sila ay nasa katotohanan o sila ay kumbaga walang nakikitang mali sa kanila, yun din ang palatandaan na mali sila. Kapag alam mo, kapag pakiramdam mo wala nang mali sa'yo, yan ang pinakapalatandaan na maraming babaguhin sa buhay mo dahil wala ka nang nakikitang mali sa sarili mo. Mga kapatid. Amen. Proverbs 3 verse 13, pakinggan po natin. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Ito yung mapalad. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Hindi ka makakasumpong ng karunungan at kaunawaan kung wala kang nakikitang mali sa sarili mo. Hindi ka makakapili ng mga mabubuting bagay kung wala kang nakikitang kailangan baguhin sa sarili mo. Kaya kailangan mo munang tanggapin sa sarili mo na maraming babaguhin sa iyo at maraming aayusin sa buhay mo. Dahil kapag tinanggap mo na maraming aayusin at babaguhin sa sarili mo, doon ka lamang makakapag-isip na kailangan baguhin mo ang isip at takbo ng puso mo. Bakit? Dahil kaya ka maraming rimalasong nangyari sa buhay mo dahil sa mga maling desisyon na ginagawa mo. Mapalad ka kung ikaw ay makakasumpong ng karunungan. Pastor, paano ba makasumpong ng karunungan? Kailangan natin gawin, magpasakop tayo sa Panginoon at sa Kanyang salita. Yan ang tamang karunungan. At ang tamang kaunawaan ay ang pagsunod sa utos ng Diyos na napapakinggan natin. Yan ang kaunawaan. Hindi mo masasabing may tama kang pangunawa kung mali ang iyong ginagawa. At ito mga kapatid, kung sa tingin mo ikaw ay tama, dapat tama rin ang nangyayari sa buhay mo. Hindi naman pwede na tama ang laman ng isip mo pero mali ang nangyayari sa buhay mo. Hindi pwede yon, mga kapatid. Kung ikaw ay naniniwala na ikaw ay tama, dapat tama rin ang nangyayari sa buhay mo. May mga tao kasi na self-righteous. Akala nila, pakiramdam nila tama sila. Pero yung nangyayari sa buhay nila, mga kapatid, naku, puro mali. Bihirang tama. Siguro, sa 10 nilang ginagawa, 15 ang mali. Kaya kapatid at kaibigan, it's about time baguhin natin ang style natin. Baguhin natin ang isip natin. Aminin natin sa sarili natin, mga kapatid, marami talagang kailangan baguhin sa buhay natin. Whether we like it or not, tanggapin mo man yan o hindi, kapatid, maraming kailangan baguhin sa buhay mo. Kaya piliin mo ang mabuti, piliin mo ang paglilingkod sa Diyos, piliin mo ang magpasakop sa Diyos, piliin mo ang mga salita ng Diyos. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong panonood at sa inyong pakikinig. Nawa kayo po ay mayroong natutunan sa atin pong pagtatalakay. Tayo po ay manalangin sa ating pansamantalang pagtatapos. Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, maraming salamat po Panginoon sa mga ganitong pangangaral. Ipinangungusap mo na maraming kailangan baguhin sa buhay namin. Lord, tulungan mo kami
natanggapin ang katotohanan ito na maraming kailangan baguhin sa buhay namin. At sa pagharap namin sa bagong taon na ito, O Diyos, hallelujah, tulungan mo kami na yakapin at tanggapin ang iyong mga salita, ang iyong mga utos, sapagkat sa ganitong bagay, magtatamo kami at makakasumpong kami ng karunungan at kaunawaan sa mga bagay na aming gagawin. Lord, tulungan mo kami na bagamat marami kaming mga sablay at mga kamalian na nagawa nung nakaraang taon, pero sa bagong taon na ito, tulungan mo kami sapagkat sa ganang amin kung ikaw ay hiwalay sa amin, O Diyos, wala kaming magagawa kung ikaw ay hindi namin kasama. Panginoon, mangusap pa po sa lahat ng amin pong mga kababayan. Marahil ang ganitong pangaral ay masakit minsan, pero dito mo kami binabago, dito mo kami inaayos. Maraming salamat po, O Diyos. I declare the blessings of Deuteronomy 28 in the protection of Psalms 91. Ipagkaloob mo po sa lahat ng mga viewers and radio listeners, saan man sila dako naroon, sa pangalan mong aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Sister Len Mary Peruelo, Felipe Escresa, good morning. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sister Cherry Ikeda, Happy New Year. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Amen. Praise God. At sa lahat pa ng mga Sister Lita Sultan, Sister Jane Ioy, Sister Giselle Reverente, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Brother Andy Orozco, maraming salamat po. Muli, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng UPC Matnog. Lagi po nating tandaan at wag na wag po nating kakalimutan, mga kapatid, kasama ko po si Brother Raymar, Brother Aljon sa Bible reading. Salamat din po Paring Books sa technical side. Lagi po nating tandaan, wag na wag nating kakalimutan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone and Happy New Year.